Ang kwentong ito ay batay lamang sa opinyon at obserbasyon ng channel na ito. Hindi ito opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo o anumang relihiyon. Hindi rin ito naglalayong gumawa ng anumang pahayag na politikal. Ang paghahambing sa mga pangyayaring Biblia ay simboliko lamang at hindi literal na pagsasabing ang Diyos ay nagpaparusa sa Pilipinas. Sa kasaysayan ng Biblia, isang kwento ang malinaw na tumatatak, ang kwento ng bansang Israel na naghahangad ng kalayaan at katarungan. Si Moises na isinugo ng Diyos ay buong tapang na humarap sa makapangyarihang paraon at sinabi, "Hayaan mong umalis ang aking bayan." Isang simpleng hiling para sa kalayaan mula sa pagkaalipin. Pero bago nila nakamtan ang inaasam na kalayaan, kinailangan munang maranasan ng Ehipto ang 10 salot. Nagsimula ito sa tubig na naging dugo, sinundan ng mga palaka, kuto at langaw na dumagsa sa buong lupain. Pagkatapos, namatay ang mga hayop, nagkaroon ng mga piksa ang mga tao, at umulan ng yelo na may kasamang apoy. Dumating din ang napakaraming balang na sumira sa mga pananim, binalot ng kadiliman ang buong Ehipto, at sa huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkamatay ng mga panganay. Ang mga ito ay hindi lamang basta parusa. Nagsilbi itong mga paalala upang mulatin ang bayan at ipakita ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa Pilipinas ngayon, marami sa atin ang nakakapansin ng tila sunod-sunod na mga hamon, malalakas na bagyo, pagyanig ng lupa, malawakang pagbaha at matinding tagtuyot. Hindi natin sinasabing ito ay literal na salot tulad ng naranasan sa Ehipto. Ngunit sa pananaw ng channel na ito, may makikita tayong paralelismo o pagkakatulad. Mga pangyayaring tila nagaanyaya sa atin na huminto sandali, magnilay, magbalik loob sa Diyos at sama-samang manalangin para sa katarungan at liwanag na matagal na nating hinahanap. Naaalala niyo ba noong Enero? Nagkaroon ng mga mapayapang pagtitipon ang Iglesia ni Cristo, kung saan ang pangunahing panawagan ay pagkakaisa at panalangin. At ngayon, habang papalapit ang Nobyembre 16 hanggang 18, muli silang magsasama-sama para sa parehong layunin, ang pagkakaisa at transparency. Mahalagang linawin, hindi ito isang protesta o laban. Hindi rin ito usaping politikal. Ito ay isang panawagan para sa kaliwanagan at katarungan na idinadaan sa pananampalataya. Tulad ng nakasulat sa Exodus, narinig ng Diyos ang pag-iyak ng mga Israelita at nagpadala siya ng isang tagapagligtas. Sa aklat naman ng Deuteronomy, ipinapaalala sa atin na ang isang bayan ay maaaring dumaan sa mga pagsubok upang manumbalik ang kanilang pananampalataya. Ginamit din sa aklat ni Amos ang tagtuyot, peste at lindol upang gisingin ang bansang Israel. Sa parehong paraan, dito sa Pilipinas, may mga tinig na sumisigaw at naghahanap ng katarungan at liwanag. Hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng galit o pakikipag-away, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkakaisa. Sabi nga sa Roma, ang mga bagay na isinulat noong una ay nasulat upang tayo ay maturuan. At sa 2 Kronika, may isang napakagandang pangako. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin, gagalingin ko ang kanilang lupain. Ang mga kwento sa Biblia ay nagsisilbing salamin sa ating kasalukuyang panahon. Ang mga kalamidad at mga panawagan para sa pagbabago ay mga paalala na ang tunay na kasagutan ay hindi natin mahahanap sa sarili nating lakas, kundi sa pananampalataya, pagkakaisa at paglapit sa katotohanan ng Diyos. Kung paano dinala ng Diyos ang Israel mula sa kadiliman patungo sa maningning na liwanag, ganoon din ang maaaring mangyari sa ating bansang Pilipinas. Kung ang bawat puso ay mananatiling tapat, nagkakaisa sa panalangin at sama-samang lumalakad sa katotohanan ng Diyos. Ito ay isang opinyon at obserbasyon lamang ng channel na ito, isang paanyaya sa pagninilay, panalangin at pagkakaisa para sa ating minamahal na bayan.
Maraming salamat sa panonood.